So, yun nga, sunod. Mga kababayan, ito yung sunod nating pag-uusapan. Oo. Mga kababayan, ang sabi nga ngayon, kung naalala ninyo, itong si Basti Duterte, mga kababayan, ay nasa Cebu ngayon. May ginawa silang Ridge Coalition. Nagtipon sa Cebu bilang suporta kay BP Sara. Kasi ang ayon sa balita, ayon sa nakarating sa aking chismis, mga kababayan, ayon sa nakarating sa aking chismis, ay kung sakali daw na si Sara ay ma-impeach, si Basti daw ang papalit bilang presidente, bilang pambato. So ngayon mga kababayan, ang sabi dito, nagsalita itong si Respicio. Mga kababayan, itong si Attorney Harold Respicio, may possibility ito mapatawag to ng NBI, CIDG o di kaya ng PNP. Mga kababayan, mapatawag to ng CIDG. Bakit? Makinggan yung mga kababayan itong sinabi niya, Nag-ano kasi siya mga kababayan, tawag dito, meron kasi siyang sinabing magre-revolusyon daw. Kung sakali daw na si BP Sara ay ma-impeach, gagawa daw sila ng revolusyon. 'Di ba? Pakinggan natin na mga kababayan. Ito yung sabi. Kayong ibuwi sa inyong buhay para kay BP Sara Duterte. Dahil ako, willing akong ibuwi sa aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Para siyang buang, no? Handa ba kayong ibuwi sa inyong buhay para kay BP Sara Duterte? Paano yan mga kapatid? I-impeach na daw nila si BP Sara Duterte. Papayag ba kayo? Yun. Pero nagkakabayaran na sila sa house ngayon eh. Mga tanga talaga itong mga mokong na ito, ng mga congressman. Sabi niya mga kababayan, mga tanga daw ang mga congressman. Sige, pakinggan natin. Alam naman nila na kapag natuloy yung impeachment trial, at bago magtapos yung impeachment trial, by legal strategy, pwedeng mag-resign si BP Sara Duterte. Pwede daw mag-resign. At yung impeachment proceedings magiging functus officio. It will have lost its purpose. Ayan na. Alam ko abogado ito. Hindi ako abogado. Pero according sa pagkakaalam ko sa batas, nagbabasa kasi ako mga kababayan. Ganito po kasi yan. Sabi niya mga gunggong daw, itong mga congressman. Hindi nila alam na kapag natuloy daw itong impeachment, kapag magdeklara daw si Sara Duterte ng resign, o magretiro, o mag-resign, hindi retiro mag-resign bigla, ura-urada, mahinto daw itong impeachment. Tanga. Abogado ka. Nililinlang mo pa ang taong bayan. Ganito kasi ang mangyari dyan. Ganito ang mangyari dyan, Respicio. Abogado ka, di ba? Huwag tanga. Ganito kasi yan. Yung impeachment na yan, hindi yan mahihinto. Hindi yan matitigil. Bakit? Kasi ganito ang dalawang batas niyan. According nga ka Attorney Lorna Kapunan, dalawa ang purpose dyan sa impeachment. Kapag ka ikaw ay na-impeach or na-convict, matatanggal ka bilang Vice President. Pangalawa, makakasuhan ka. Pag nakasuhan ka, hindi ka na pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Kasi dalawang purpose niyan. Pag na-convict ka, hindi ka na Vice President. Pag na-impeach ka, hindi ka nahahawak sa anumang posisyon sa gobyerno. Bawal na. Ngayon, kung mag-resign si Sara Ura-Urada, wala na siya. Hindi na siya sitting Vice President. Pero tuloy ang impeachment. Pag dun sa impeachment ay napatunayan na guilty siya, makukonvict siya, never na siyang humawak ng anumang posisyon. Kaya hindi porkit mag-retire o mag-resign si Sara Ura-Urada,
ay mapuputol ang impeachment. Tanga, hindi yun mapuputol, tutuloy yun. Diba? Ilinlangin mo pa. Linlangin mo pa yung taong bayang nanonood sa'yo. Kaya ka nga, pinagtatawanan ng mga nanonood sa'yo eh. Bakit? Kasi ganito po yan. Pakinggan natin ha, si Attorney Lorna Kapunan na, mga kababayan, reaksyon ni Attorney Lorna Kapunan. Hindi porkit mag-resign si Sara Ura-Urada ay mapuputol ang impeachment. Hindi po. Tuloy po yan. Matanggal lang siya bilang Vice President. Wala na siyang power. Pero yung impeachment niya na procedure, tuloy yun. Ito ha. Ito. Mga kababayan, pakinggan nyo si Attorney Lorna Kapunan. Ito. Mga kababayan. Ayan, bulyuman natin. You may resign, but the effect, iba ang resignation. When you resign, then you are no longer a sitting vice president. But remember, this is an impeachment case. An impeachment case has two penalties. The first penalty is removal from her office. Removal. But if she already has resigned, wala na yung removal. Wala na But there is removal. a second penalty, which is permanent disqualification to run for any public office. So even if she resigns, her resignation will not stop the proceedings. Itutuloy pa dapat rin yan. Because they still have to determine if convicted. Or not. If convicted, the vice president cannot run. So resignation will not cure her problems. She may resign. Diba? Respisyo, wag tanga. Kahit mag-resign si Sara Ura-Urada, dalawa kasi ang penalties ng impeachment. Unang penalty, removing from office. Yun yung, kapag na-impeach ka, tatanggalin ka bilang Vice President. Ngayon, pag nag-resign si Sara, wala na yung removing from her office as a Vice President. Kasi nag-resign na siya eh. Pero kahit nag-resign siya, hindi yan mahihinto. Tutuloy pa rin yan. Pag natuloy yan, pagpipilian yan ngayon, kung kumpleto ang ebidensya, kung sulit ang ebidensya, hindi po pwedeng sabihin ni Amy Marcoleta, Bongo Bato, Cayetano na hindi i-impeach si Sara. Mapipilitan silang i-impeach si Sara. Bakit? Kasi mga kababayan, lulusubin sila ng taong bayan, dudumugin sila. Ibaba sila niyan. Hindi, yan yung rason na hindi nila ikapanalo sa sunod eleksyon. Bakit? Kasi masabihan silang bias. Sinampal ka na ng katotohanan, nagbubulag-bulagan ka pa, ang klaseng senador ka. So ngayon, kapag ka na-convict si Sara, she is no longer run for any position in the Philippine government. Maskin magwali siya sa kalsada, hindi siya tatanggapin sa anumang posisyon sa government. Once na siya'y na-convict. So dalawa ang penalties ng impeachment. Kaya yung sabi ni Respicio na kapag ka-ura-urada daw si Sara mag-resign, mawawala daw yan. Mawawala daw yung impeachment. Tanga. Hindi ganun. Diba? Sino bang papaniwalaan ko? Si Respicio o si Kapunan? Mas nauna si Kapunan at may naipanalong kaso. Si Respicio, wala pa akong nabalitaang may naipanalo at nahawakang kaso yan. Si Kapunan, madami na. 48 years na yan. Diba? Yan ang katotohanan. Lilinlangin mo pa yung mga tao. Si Kapunan na mismo nagsabi. Continue natin mga kababayan yung sabi ni Respicio. Makakasuhan si Respicio dito mga kababayan. Mapapatawag yan. Mark my word. Ipapatawag to siya sa ginagawa niya mga kababayan. Continue. Dahil ako, willing akong itiwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Ayan, revolusyon. Handa ba kayong ibuwis sa inyong buhay? Ayan. Para kay Bibi Sara Duterte! Ayan, sige, magtawag ka pa ng revolusyon. Putang ina ka, si Pokis nga general, inaresto eh. Diba? Magtawag ka ng revolusyon. Si Pokis nga, inaresto na general, ikaw pa. Diba? Yan ang sinabi ko sa inyo mga kababayan. Dito sa ginawa ni Respicio, na naghihimok siya
ng revolusyon. Alam nyo ba mga kababayan, ang pwedeng maikaso dito kay Respicio, inciting to sedition. At marami mga kababayan. May possibility yung madadampot ito, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Tapos pag inaresto to, sasabihin na naman ginipit. Nakikita nyo yung mga sinasabing lumalabas sa bunganga nila, revolusyon, maghimagsik, magtaksil sa bayan. Revolusyon eh. Ano ba ibig sabihin ng revolusyon? Papalitan, maghihimok, magsasama-sama, paalisin yung presidente, palitan, linisin, tanggalin, revolusyon. Sa madaling salita, pag sinabi natin revolutionary government, ibig sabihin tatanggalin lahat yon, pagpapalitan kung sino yung gusto. Halimbawa, si PBBM magdeklara ng revolutionary government. Ang mangyari dyan, tatanggalin ni BBM si Sara, palitan niya kung sakali man. Or di kaya maggawa siya ng another election for the vice president. Tapos kung sino man yung nasa Supreme Court, lahat papalitan niya. Walang magagawa kasi revolutionary government yan eh. Tatanggalin niya lahat ng sa Supreme Court, tanggalin niya sa DOJ, tanggalin niya sa CIDJ, NBI, lahat yan pagpapalitan lahat. PNP, pwede niyang palitan yan. Pati ang itong ombudsman, pwede niyang tanggalin yan. Nasa sa kanya kung sinong gusto niyang ilagay or i-appoint. Kasi nga, revolutionary government. Yun ang ibig sabihin ng revolutionary or revolusyon. Papalitan, tanggalin, linisin. So ngayon, sa totoo lang mga kababayan, ang mga may karapatan lang magdeklara ng revolusyon ay yung mga sitting president or di kaya yung commander-in-chief. No? Ngayon mga kababayan, anong karapatan magdeklara ni Respicio ng revolusyon nang wala naman siyang power sa government? Kasi vice mayor lang naman siya. Hindi naman siya mataas na na power. Vice mayor lang naman siya sa kanila. So mga kababayan, may possibility matulad kay Pukis yan. Magiging si Pukis yan, maa-aresto. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Makukulong, makakasuhan si Respicio dito sa kanyang sinasabi. Paano yan mga kapatid? Kapatid! I-impeach na daw nila si VP Sara Duterte. Papaya ba kayo? Hindi ba nakit yung leeg niya yan? Pero nagkakabayaran na sila sa house ngayon eh. Para siyang si si Norman Mangusin. Hindi ba sumakit leeg niya? Mga tanga talaga itong mga bokong na ito, mga congressman. Alam naman nila na kapag natuloy yung impeachment trial, at bago magtapos yung impeachment trial, by legal strategy, pwedeng mag-resign si VP Sara Duterte. At yung impeachment proceedings magiging factus officio. It will have lost its purpose. Lost its purpose, daw. Itigil na siya. At pwede na siyang tumakbo bilang presidente sa 2028! Kaya ang tanging dahilan lamang kung boboto itong mga congressman na ito sa Monday para ipasa yung articles of impeachment para sa Senate ay dahil nabigyan sila ng pera! Ayan na naman. Nabigyan daw ng pera. Ngayon, Shabu pa. kung ipagpapatuloy nila na hindi talaga nila patuloyin na maging presidente, Diba? Mga kababayan, narinig ninyo, may kakasong kakaharapin talaga si Respicio dito sa ginagawa niya. Mga kababayan. May kakaharapin siya dito. Hindi maganda to. Yung sinabi niya, handa na ba kayo sa isang revolusyon? Alam nyo, nako, alam naman niya to mga kababayan kasi nga abogado siya. Alam naman niya siguro ang batas kapag ka manghihimo ka, mangko-convince ka, hihimokin mo yung taong bayan para kalabanin mo ang gobyerno sa pamamagitan ng revolusyon, pag-aaklas, pagtataksil. No? Ang tanging kakaharapin mo diyan, inciting to sedition or di kaya revolution, may tawag diyan mga kababayan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, isa lang ang masasabi ko talaga.
Klarong-klaro sa mga sinabi ni Respicio, may video, no, na siya'y naghihimok, convincing. Hinihimok niya ang mga manunood na handa na ba daw sila ng isang revolusyon? Handa ba daw silang ibuwis ang kanilang buhay? Nako po, patay ka din na. So, mga kababayan, alam nyo naman po, no? So, wala na tayong magagawa. Sila yung ganyan eh. Sila yung ganyan. Tapos kapag hinuli, kapag inaristo, sasabihin agad, ginigipit, pinulitika. Ganyan sila mga kababayan. Ginigipit, pinulitika. Pero kung makikita mo na nasubaybayan mo yung mga ginagawa nila, ang galing nila gumawa ng kwento, gumawa ng issue. Parang si Jay Sonsa. Fake news noon, fake news ngayon. Nung inaristo, nagkasakit, nagkahika, nagka-wheelchair. Tapos noong nakapiyansa, tangina, scare, ang lakas. 'Di ba? Kaya nga mamulay, sabihin agad pinulitika. Political persecution. Parang si Harry Roque, nagsasalita, bangag, ngiwi. Adik si Marcos, bangag si Marcos, weak leader, siya ang utak ng korupsyon, siya ang mastermind sa korupsyon. Tapos pag nakasuhan, ang sabihin agad, mag-file ako ng asylum. Bakit? Mag-apply ako ng asylum kasi ako'y pinulitika. Political persecution ang ginawa sa akin. Act of rebellion. Yes, totoo po yan. Sir Wilford Lim. Act of rebellion ang ginawa ni Respicio. Kaya mahirap talaga, mga kababayan. Sa totoo lang, walang pinagkaiba yung sinabi ni Respicio na ipapatay niya si BBM diyan sa sinasabi niyang revolusyon. Walang pinagkaiba, pareho lang ang function. Pag nagrevolusyon ka, lulusubin ninyo ang Malacanang, patanggalin niyo ang sitting president, ganon din sa babarilin at papatayin natin ang presidente. Walang pinagkaiba, act of rebellion. Pasok siya sa act of rebellion, so pasok siya sa kasong inciting to sedition. Nako. Pero sa bagay mga kababayan, hindi naman yan maintindihan ng mga DDS kasi nga bubunga sila. Tandaan natin, ngayon sigaw ng sigaw, tapos pag nakasuhan yan, sasabihin pinulitika. Diba? So, yun lang, no, mga kababayan, yung ating reaksyon, no, sa mga oras na ito.